Paring Sam, ano? Nakita mo ba yung anak mo kagabi? May bago na namang kasamang lalaki. Si Ruben, yung apo ni Kabalong. Abay, mukhang may bagong mapagkakapirahan na naman ang anak mo. Ano bang pakialam mo? Bakit kailangan mo pang sabihin sa akin yan, ha, paring Juan? Ang kalalaki mong tao pero hindi ka talaga mabubuhay ng hindi nakakachismis, ano? Ay, nako. Hindi naman mabiro. Kahit sino naman, Mare. Hindi maiiwasan na hindi mapag-usapan ang gawin ng anak mo. Lalo na't alam ng buong baryo na malandi talaga itong si Ira. Kaya huwag ka nang magulat kung biglang may nagsasabi na ganito sa'yo. Wala akong pakialam sa mga sinasabi nyo. Ang ayaw ko lang ay yung kailangan mo pa akong abalain rito sa pagtitinda ko para lang sa walang kwentang bagay. Abay, matagal lang wala sa buhay ko ang batang yon. Kaya kung gusto mong i-chismis ang nangyayari kay Ira, doon ka sa mga barkada mong kapwa mo chismoso. Wag dito. Sus naman, oo. Bakit ba galit na galit ka? Sa'yo naman nagmana si Ira Kasi dati ka rin naman prostitute noon, di ba? Tapos wala ka naman lang ginagawa para tuminuyang anak mo. Ay, wala akong oras para patulan ka, pare. Pero kapag tinuloy-tuloy mo yung pambabastos mo, ako mismo magdadala kay Ira sa anak mong lalaki na halos magkandara pa para mapansin siya. Isa ka ba sa mga gigil at naiinis sa mga taong malalandi? Paano kung isang araw ay malaman mong ang babaeng iniiwasan at laging laman ng tsismisan sa lugar ninyo ay hindi lang pala basta malandi, kundi may tinatagong sikreto na mas nakakikilabot pa kaysa sa mga kwento tungkol sa kanya? Anong gagawin mo kung sa oras na madiskubre mo yun, nasa loob na siya ng kwarto mo at maimbing na natutulog? I-comment nga ninyo ang inyong mga sagot. Magandang araw, Sir Jupiter. Ako nga po pala si Melord. Isa pa akong delivery rider. Elementary lang po ang natapos ko dahil sa hirap ng buhay. Pagtungtong ko po ng 16 years old, namatay po ang mga magulang ko dahil sa isang aksidente. Kaya ang naiwan na lang ay kaming dalawa ng ate ko na si Angela. Mas matanda po siya sa akin pero dahil sa autism niya, hindi siya natatanggap sa trabaho. Mahina rin ang pangangatawan niya kaya hindi siya pwede sa mabibigat na gawain. Bilang kapatid, pinangako ko pong bubuhayin at aalagaan ko siya kahit ano ang mangyari. Pero sa totoo lang po, Sir Jupiter, napakahirap. Lalo na po't wala akong natapos. Halos lahat ng racket pinasok ko na. Minsan, kaya kong trabahuin ng 3 iba't ibang trabaho sa isang araw at halos hindi na ako natutulog. Pero kahit sobra-sobra na ang pagsisikap ko, para bang lalo pa akong sinusubok ng Diyos. Dahil kahit nasa gitna pa ako ng isa pang problema, may mas malaki pang darating na para bang tinitingnan ng Diyos kung kaya ko pang kumapit sa Kanya. At gaya ng normal na tao, ang pagsubok na yun ay muntik nang maging dahilan ng paglayo ko sa Kanya. Nangyari po ito nang marinig ko ang sinabi sa akin ng doktor na may sakit daw po ako. Aplastic anemia. At kailangan ko po ng malaking halaga para magpagamot. Sa mga oras na yun, Sir Jupiter, pakiramdam ko pasan ko ang buong mundo. Kahit gusto ko pa talagang mabuhay, parang nawalan na ako ng ibang pagpipilian at kailangang tanggapin ang masamang balita. At dito na po papasok sa kwento ko ang malandi naming kapitbahay, yung babaeng laging nakikitulog sa kwarto ko. Lagi siyang laman ng tsismis sa lugar namin dahil kaliwat kanan daw ang mga nagiging lalaki niya. Pero ang hindi alam ng karamihan ay may mas malalim at mas madilim pang katotohanan tungkol sa pagkatao niya. Pero sino nga bang mag-aakala na ang babaeng ito ay siya palang magliligtas sa buhay kong unti-unti na palang kinakain ng dilim? Oh, ano gagawin mo ngayon yan, Maylord? Hindi ko nga rin alam, pre. Ay, nako. Mayaman lang talaga ako. Ako nang bahala sa pagpapagamot mo. Ano ka ba? Hindi mo naman ako kailangang problemahin. Tsaka, ako nang bahala sa sarili ko. Alam ko naman nahirap ka din ngayon. Kasi ang dami mong kapatid na pinapaaral. Oo nga, pare. Bakit ba naman kasi sa atin pabinigay ang mga ganitong problema? Hindi naman tayo mga mayayaman. Siguro dahil masisipag tayo. Ikaw talaga, oo. Nagawa mo pang magbiro. Pero seryoso, Jacob.
Ayos lang ako. May magagawa pa ba ako? Basta kapag nahilo ka uli sa gitna ng trabaho mo, ako ang una mong tawagan ha. Hindi ako magdadalawang isip na puntahan ka kaagad. Buti na lang talaga, mabilis na nakahinto yung truck sa likuran mo kanina nung nawalan ka ng malay sa kalsada. Bay, kung hindi, naku Maylord, hindi sakit mo ang papatay sa'yo, kundi aksidente. Tama na. Okay naman na ako. Oh. Buhay na buhay pa nga. Oo nga, pero hindi naman basta lagnat lang yung sakit mo. Kahit anong oras, pwede ka na namang atakihin yan. Dapat na nagpapahinga ka na lang muna ngayon. Hindi ka na muna gumagawa ng kahit anong mabibigat na gawain. Alam mo namang hindi pwede yun, di ba? Buhay nga naman, oo. So paano? Mauna na muna ako ha. Madami pa akong i-deliver eh. Huwag mo nang alalahanin itong mga i-deliver mo. Ako na munang bahala dito ha. Ipahinga mo na muna ang araw na ito. Salamat, Jacob. Wala yun. Naiwan ako noon sa labas ng ospital habang nakasandal sa isa sa mga bangko doon. Tahimik kong pinagmamasdan ng mainit at maingay na paligid. Hindi lang isang beses na naramdaman ko yung hilo at bigla ang pagkauhaw, pati na rin ang hirap sa paghinga. Pero ilang ulit ko rin iyong binaliwala. Hindi ko akalaing hahantong ako sa puntong mawawalan ako ng malay sa gitna mismo ng kalsada, Sir Jupiter, at doon ko pa malalaman ang pinakamabigat na balita sa buhay ko. Sa sandaling yun, gusto ko nang maiyak, Sir Jupiter. Hindi ako pwedeng mawala dahil wala nang mag-aalaga sa kapatid ko. Hindi ko rin naman pwedeng unahin ang pagpapagamot sa sarili dahil mamamatay lang kaming dalawa sa gutom. Sa sobrang lalim ng iniisip ko, tumayo ako mula sa kinauupuan ko at parang wala sa sarili na naglakad papunta sa bahay. Sinalubong ako ng makalat naming bahay. Maraming basag na gamit sa sahig, nagkalat ang mga damit at ang kapatid ko ay nakasuksok sa isang sulok, nakasabunot sa kanyang buhok at hingal na hingal sa kaiiyak. At sa harapan niya, nakatayo si Kuya Chris na ipinagtaka ko. Ate, anong nangyari? Anong ginawa mo sa kapatid ko? Wala akong ginagawang masama sa kanya, Melord. Sinusubukan ko lang siyang tulungan. Anong tulong? Akala mo ba hindi ko alam na lagi kang umaaligid sa ate ko? Umalis ka nga dito! Melord naman, hindi naman ako masamang tao. Kapitbahay mo ako, oh. Kailan mo ba ako narinig na may ipinahamak na babae? Kuya Chris, iba ang ate ko. Akala mo ba naniniwala ako sa'yo na malinis ang intensyon mo sa kanya? Ano? Melord, wala akong masamang balak sa kanya. Gusto kong ate mo. Totoo ang sinasabi ko. Hindi ako naniniwala. Lumabas ka dito! Hindi ko alam kung paano patitigilin ang pagtulo ng gripo! Melord! Ang sakit sa ulo! Tulungan mo ako, Melord! Tama na ate. Ako na bahala. Ako nang magpapatay ng gripo. Shh! Kumalma ka na muna. Hindi! Alisin mo yan! Patayin mo yan! Ayoko niyan! Tutulungan na kita ngayusin ang gripo. Sinabi nang umalis ka na, Kuya Chris! Hayaan mo naman akong tulungan ng ate mo, Melord. Nandito lang ako kasi narinig ko siyang nagwawala kanina. May hinahanap. Pero hindi naman niya mabanggit sa akin kung ano yun. Wala akong pakialam. Naiintindihan ko pero hindi mo maalis sa akin na mag-alala sa inyong magkapatid. At alam mo na kapag kailangan niyo ng tulong, nandito lang ako. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Heto na ate. Inaayos ko na ang gripo. Nasaan na ba yung mga tools dito? Hindi ko alam! Hindi ko makita! Ano ba? Patayin mo na nga yan! Eto na, nakita ko na. Ayan, okay na ate. Wala nang patak. Kumalma ka na. Halika ate, dito ka sa bangko. Maupo ka. Ikukuha lang kita saglit ng tubig. Nanginginig at hindi pa rin mapakali ang katawan ni Ate Angela nang tulungan ko siyang makaupo noon sa upuang kawayan. Agad akong pumunta sa kusina para kumuha ng tubig at ibigay sa kanya. Pagkainom niya, hindi rin nagtagal, nagawa rin niyang kumalma. Bumalik siya sa kwarto niya tapos doon nagkulong. Ako naman ay naiwan sa sala kaharap ang magulong paligid, Sir Jupiter. Kinuha ko agad ang dustpan at walis at isa-isa lang pinulot ang mga basag na gamit sa sahig, tsaka maingat na winalis ang paligid para siguraduhin hindi mabububog si Ate Angela. Pagkatapos ay inipon ko ang mga bubog sa isang tela tsaka dinala yon sa likod ng bahay kung saan may malaking butas na tapunan ng basura at maingat na itinapon doon. Pagbalik ko, lumapit ako sa di kalayo ang balon para mag-igib ng tubig. Nasa kalagitnaan ako ng ginagawa nang bigla akong napahinto. Tumingala ako sa makulimlim na langit na may pagbabadsa ng ulan.
Ipinikit ko ang mata ko, kinagat ang labi, at nang imulat ko ang mga mata ko, naramdaman ko yung unang patak ng ulan sa balat ko. Doon na ako tuluyang napaluha noon, Sir Jupiter. Parang nag-uunahan ang sakit sa dibdib ko at hindi ko na alam kung paano ko papipigilan. Kaya nang mas lumakas ang ulan, doon ko na ibinuhos ang lahat ng hinanakit ko sa buhay. Bakit napaka-unfair mo sa akin? Bakit laging ako ang pinapahirapan mo? Ang daming masasamang tao na malayang gumagana ngayon sa mundo, pero bakit ako pa? Bakit ako na araw-araw sinusubok kong manalig at kumapit sa'yo? Panginoon, ano bang kulang sa akin? Bakit? Bakit pati ikaw hindi mo ako magawang kawan? Hindi naman ako naging madaya. Hindi naman ako naging makasarili. Alam mo na sinusunod kita lagi. Pero bakit? Bakit ganito, Panginoon? Bakit sobra akong pahirapan mo ko? Pagod na po akong lumaban. Hindi ko gusto magreklamo pero hindi ko na po kaya. Hindi na po kaya ng katawan ko. Hindi ko na po kaya. Basang-basa ka na ng ulan. Anong ginagawa mo dito? Ano pa? Eh di para kumuha ng tubig. Kanina ka pa ba dyan? Ngayon lang. Bakit? Wala naman. Umiiyak ka ba? Namumula mga mata mo, Melord. Ha? Wala ito. Napatakan lang ng ulan. Ganun ba? Akala ko naman umiiyak ka. Papayuhan pa naman sana kita. Ha? Tungkol saan? Papayuhan sana kita na huwag ka ulit magkimkim ng sama ng loob sa dibdib mo. Kasi minsan, yan ang rason kung bakit nilalapitan ka ng mga nilalang sa mundo na galing sa masasama. Anong pinagsasabi mo, Ira? Wala. Sige na, puno na ang galon mo. Buhatin mo na yan at umuwi ka na. Mamaya, masalisihan ka na naman ni Kuya Chris kay Ate Angela eh. Hindi ko naman alam na hindi ka lang pala malandi. Chismosa ka rin. Lahat naman may tinatagong ugaling mapang-usisa. Katulad mo. Ano namang ibig mong sabihin? Hindi mo naman malalaman ang mga bali-balita tungkol sa akin kung hindi ka interesado sa mga chismis. Hindi naman. Huwag ka mag-alala. Sanay na ako. Eto ang galon mo. Ako nang nagpuno. Mukhang hindi mo na kayang sumalok pa ng tubig sa balon eh. Eto, buhatin mo na. Salamat. Natataranta at nahihiya, binuhat ko ang dalawang lalagyanan ng tubig at agad na umalis doon para dumiretso sa bahay. Pagdating ko doon, naligo agad ako. Nagbihis at inabala ang sarili sa pagluluto ng hapunan. Pagpatak ng 6:00 ng gabi, muli kong narinig ang malalakas na sigaw ni Aling Sam, ang kapitbahay naming ina ni Ira. Gabi-gabi na lang ay hindi na natapos ang pagsisermon niya sa anak niya, kahit na dinig yun ng mga kapitbahay nila para bang walang pakialam si Aling Sam. Pero sa kabila nun, ni minsan hindi ko narinig na sumagot sa kanya si Ira, Sir Jupiter. Siguro para lamang itong bingi dahil parang sirang plaka na lang ang ina niya. Paulit-ulit ang mga sinasabi sa kanya. Hanggang sa matapos namin ang hapunan at handa na sanang matulog, hindi pa rin tapos si Aling Sam. Napabuntong hininga na lang ako, Sir Jupiter. Araw-araw na lang, Ira, ipinapahiya mo ako sa baryong ito. Sa dami ng tao dito, aba, lahat yata alam ko anong klaseng kalagyan meron ka. Pagkatapos ano, sasabihin na nagmana ka sa akin. Aba, Ira, ha? Kung gusto mo maging prostitute, huwag mo dinadawit ang pangalan ko. Doon ka sa malayong bayan, yung hindi ako kilala ng mga tao. Huwag dito! Ay nako, hindi na natapos. May tao pa! Ay, abala naman. Saglit lang! Oh, anong ginagawa mo dito, Ira? At saka, bakit may dala kang unan? Makikitulog sana ako rito, Melord. Ha? Sandali.
Wala kang tutulugan dito. Wala ka nang magagawa. Nakapasok na ako. Saka, ayan oh, ang lawak-lawak ng kama mo. Dito mo ako patuluyin. Huwag mo sabihin na hindi ka gentleman at sa sala mo ako patutulugin. Hindi naman sa ganun pero alam ba ng nanay mo na dito ka matutulog? Bakit naman ako magpapaalam sa kanya? Siya nga ang tinatakasan ko. Habang hindi ako nawawala sa paningin niya, hindi yun hihindo sa pagbubunganga. Paano naman kung malaman niyang nandito ka? Baka sa akin pa magalit yun. O kaya na may pag-isipan pa niya ako ng masama. Kaya nga, dyan ka sa sala at dito ako sa kwarto mo. Ganun lang kasimple. Ibang klase talaga tong babaeng to. Ano ka mo? Wala naman. Ang sabi ko, sige, matulog ka na sa kwarto. Total, may dala ka na namang kumot at unan. Kukunin ko lang itong mga gamit ko. At sa upuan na lang ako tutulog. Ayan. Sige, salamat. Dito na ako lagi makikitulog mula ngayon ha. Ano? Teka, hindi naman pwede yun. Mamaya kung ano pang isipin ng mga kapitbahay natin tungkol sa atin. At ayaw ko rin madamay sa galit ng nanay mo, no? Mamaya mag-isip pa yun ng kung ano tapos madamay pa ako. Kung bayaran kita ng 300 gabi-gabi. Ha? Melord, kung may iba akong matutulugan, hindi naman ako lalapit sa'yo eh. Kaya sige na, pumayag ka na. Ayaw mo nun, may 300 ka araw-araw? Basta sa gabi lang ha. At bago mag-alas sa isang umaga, umalis ka na. Okay, deal. Sige na, matulog ka na. Huwag ka mag-iingay ha. Hindi makakatulog si Ate Angela pag may narinig na ingay sa gabi. Walang problema. Salamat, Melord. Sa puntong yon, Sir Jupiter, hindi ako sigurado sa naging sagot ko. Pero malaking bagay ang 300 kada araw para pandagdag sa gastusin naming magkapatid. Kaya kahit hindi na ako kampante, hindi na rin ako nakatangki. Dumating ang mga sumusunod na araw at nasasanay na ako sa sitwasyon namin, Sir Jupiter. At kahit papaano, nakakatulong din ang upa niya dahil nagagawa kong makabili ng ilang gamot na nireseta ng doktor. Pero hindi ko alam kung bakit. Habang tumatagal, mas lalo lang sumasama ang pakiramdam ko, Sir Jupiter. Madalas na akong kapusin ng hininga at nakakaranas na rin ng matinding uhaw at pagkahilo. Ang sabi ng doktor, noong nagkaroon uli ako ng pagkakataong makapag-check up ay hindi daw tumutugma sa akin ang gamot at kailangan ko na ng second opinion. Na alam kong hindi ko uunahin para sa mga bagay na mas importante, lalo na at isang kahig, isang tuka lang ako sa trabaho ko. Pag-uwi ko sa bahay, pasado 6:00 na ng hapon. Nagluto ako agad ng hapunan namin. Hindi man maayos ang pakiramdam, wala akong ibang maasahan sa bahay kundi ako lang. Sa pagsilip ko naman sa kwarto ni Ate Angela, tahimik lang siyang nakahiga sa kama, nagbabasa ng comics na kinahihiligan niya lagi. Katatapos ko lang magluto noon nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Ira na yakap ang kumot at isang pirasong unan. Saglit kaming nagkatitigan bago sa dumiretso sa kwarto at isinara ang pinto. Ako naman ay kumatok muna sa kwarto ni ate para ayain siyang kumain. Ate, labas na dyan! Kakain na tayo ng hapunan. Nandito ba ang kapitbahay natin, Melord? Oo, ate. Ayoko sa kanya. Masyado siyang maraming binubulong tuwing gabi. Naririndi akong makinig. Ha? Ano namang binubulong? Hindi ko alam, pero natatakot ako, Melord. Palayasin mo na yan. Nako, huwag ka namang maingay, ate. Baka marinig ka niya. Kakausapin ko na lang siya mamaya, ate. Basta, hindi ako makatulog dahil sa kanya. Napakaingay niya, Melord. Oo, ate. Kakausapin ko nga siya mamaya, di ba? O, sige na. Halika na. Kumain na muna tayo. Tumuloy kami sa kusina. Nagsimulang kumain at pagkatapos ay naglinis agad ako ng pinagkainan habang si ate naman ay pumasok na ulit sa kwarto. Nang matapos ako sa ginagawa ko ay nagpasya akong katukin ng kwarto ni Iran at tinutulugan niya ng gabing yun. Matapos ang ilang katok, lumabas siya. Sa kamay niya, kita kong may hawak siyang itim na libro. Nakaipit pa ang isang daliri doon bilang tanda bago siya nagtatakang tumingin sa akin. Noong una hindi ko maikakaila na nahirapan akong tumingin sa kanya. Nang gabi kasing yun, napakanipis ng suot niyang pantulog na bestida. Kaya kahit wala akong masamang intensyon, hindi ko mapigilang mahiya sa kanya. Si Ira naman ay mukhang napansin ng aking pagkailang. Bumalik siya sa kwarto at ibinalabal sa kanyang balikat ang kumot na dala para takluban ang sarili.
Ano yon? May sasabihin ka? Ano kasi? Ano? Sabihin mo na dahil nasa kaligitnaan ako ng pagbabasa. Si Ate Angela kasi. Sabi niya masyado ka daw maingay tuwing gabi. Naiingayan siya sa'yo. Ah, yun ba? Baka dahil nagbabasa ako kagabi. Huwag kang mag-alala, hindi na mauulit. Sige, salamat. Sige, Nga pala. ano yon? Baka gusto mong kumain. May pagkain sa kusina. Hindi na. Kumain na ako bago pa ako pumunta dito. Sige. Salamat at pasensya ka na rin sa ate ko ha. Gusto kasi niyang tahimik lang yung paligid niya. Lalo na pagpatulog na siya. Walang problema. Pasensya na rin. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako noon ng kakaiba kay Ira. Parang pinaghalong curiosity at pagtataka, Sir Jupiter. Kaliwat kanan kasi sa lugar namin ang chismis tungkol sa pagiging makirik niya. Lagi raw siyang may kasamang iba't ibang lalaki na nagbibigay sa kanya ng malaking halaga. Wala namang ebidensya na may relasyon sila pero malinaw ang dating ng kanyang mga kilos sa mga tao sa amin. Pero ewan ko ba, Sir Jupiter, sa ilang gabi niyang pagtuloy sa kwarto ko, hindi ko naman siya nakikitaan ng masama. Sa totoo lang, hindi rin naman ako pangit. May mga babae rin naman po na nagkakagusto sa akin. At kung sa itsura lang ang pagbabasehan, napakaraming lalaki sa lugar namin ang matatanda na, kulubot na ang balat o kilalang barumbado sa barangay na sinasabing nagiging mga karelasyon ni Ira. Kung pera naman, wala namang mayaman sa lugar namin, halos lahat ay hindi nakatapos. At kung may nakatapos man, umaalis agad para mag-Maynila. Pero ni minsan, hindi ko naramdaman kay Ira na parabang sinasadya niyang mang-akit. Marahil may ibang dahilan siya sa pagtuloy sa bahay. Ang totoo niyan, pakiramdam ko pa nga, Sir Jupiter, mabait talaga siya. Kinabukasan, maaga akong gumising para mag-asikaso ng almusal at ng pagkaing dadalhin ko sa trabaho. Pati na rin nang iiwan kay Ate Angela. Habang nag-aayos ako, lumabas na ng kwarto si Ira. Aalukin ko pa sana siya ng almusal pero mabilis siyang nakalabas ng bahay na parang nagmamadali. Dahil ayoko rin namang malate sa trabaho, inayos ko na rin ang sarili ko tsaka umalis. Sa biyahe, nakatape ang sandamakmak na parcel sa likod ng motorsiklo ko. Isa-isa at matyaga ko itong inihatid sa mga customer. Umaasa ng kahit kaunting tip mula sa kanila. Para kahit papaano may pambili rin ako ng merienda o malamig na tubig. Hanggang sa pumatak ang hapon, iilang parcel na lang ang dala ko noon kaya hindi na ako masyadong nagmamadali. Eh Lord, iho, sa wakas naman at dumating na rin ang order ko na yan. Pasensya na po kayo, Mang Juan. Hinapon na po ako. Inuuna ko po kasi yung mga malalayo. Walang problema. Oh, eto bayad. Salamat po. Keep the change na yan, ha? Gaya lang dati. Para naman may pang soft drinks ka lang mamaya. Nako, maraming salamat po. Walang anuman. Oh, tagpi! So, umalis ka nga dyan. Tahol ka ng tahol ay talaga naman itong asong to, oo. Grabe ka naman, Tagpi. Kanina pa ako nandito, ngayon ka pa talaga tatahol. Ira, buti nandito ka na. Kanina pa kita hinihintay. May ipapakita ako sa'yo. Nako, ito na naman ang dalawang ito. Magkasama na naman. Pagkatapos, pag na-chismis, mga galit. Lalo na ang mag-ina ni Ruben. Diyos kong mga bata talaga. Bakit naman po machichismis? Ay, hindi mo ba alam ang kwento, iho? Baka nga po hindi ko alam. Hindi naman po ako masyadong tumatambay sa labas. Tsaka kadalasan, nasa trabaho lang naman po ako lagi. Ay nako, huling-huli ka na sa balita. Yang si Ruben kasi, siya ang bagong lalaki ni Ira. Tingnan mo at mukhang may pasupresa pa. Kung pareho naman po silang single, hindi naman po siguro problema yon. Ay hindi nga, pero may ibang lalaki pa rin nakakasama yung si Ira. Buti nga kung sadyang papalit-palit lang ng lalaki. Ang kaso, hindi naman. At talagang pinagsasabay-sabay pa. Napalingon ako sa dalawang taong hindi kalayuan ang pwesto sa akin. Naglalakad na sila sa kalsada noon at mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila. Sa kanilang banda, hindi naman sila mukhang magkarelasyon. Habang nagsasalita naman si Ruben, panay tangulang naman si Ira sa tabi niya. Sakto naman tapos na ang ginagawa kong confirmation sa parcel ni Mang Juan noon, kaya bumalik na ako sa motorsiklo ko na mas malapit na sa pwesto nilang dalawa. Hindi ko naman ugali ang makisali sa usapan ng iba, Sir Jupiter, pero hindi ko lang mapigilang magtaka noon. Kitang-kita kasi sa mukha ni Ruben ang pagkabalisa.
Hindi siya mapakali, hinihingal at parang may takot na namumuo sa boses niya habang nagsasalita. Ako naman ay nag-aayos pa noon ng mga natitirang parcel, sinasalansan na maayos sa pwesto para hindi mahulog habang nagmamaneho at hinahanap ang kasunod na parcel na mas malapit. Ira, tama ka tungkol sa sinabi mo kagabi. Sabi ng albularyong nilapitan ko, may nagbabantay daw sa aking aswang. Mukhang hindi ako balak patayin kundi gusto niya akong maging katulad nila. Anong gagawin ko ngayon? Huwag ka mag-alala, Ruben. Basta hindi ka gagawa ng bagay na pakiramdam mo ay inuutos sa'yo ng aswang na yun sa katawan mo. Hindi ka nila makukuha ng tuluyan. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi ako makakatulog mula nung nalaman ko, Ira. Bakit ba kasi sa dami ng lalaki? Ako pa talagang nagustuhan ng aswang na yun? Hindi naman namimili ng bibiktimahin ang mga katulad nila. At saka, hindi lang naman ikaw ang nakakaranas niyan. Marami na ring mga lalaki ang nabibiktima sa barangay natin. Sana talaga matulungan mo ako dito. Huwag kang mag-alala. Malalampasan mo rin yan. O sige, tara na sa bahay. Ipapakita ko sa'yo yung mga pinakuha mo sa akin na gamit at halamang gamot. Inihanda ko na lahat. Sige, tara na. Oh, nandiyan ka pala, Melord. Kumusta ang trabaho? Ayos lang naman. Eto, sa wakas, maaga akong matatapos ngayon. Ayos yan. O sige, una muna kami ni Ira, ha? Sige. Saglit kaming nagkatinginan ni Ira, Sir Jupiter, pero hindi siya nagsalita, kaya hindi ko rin siya binati. Tumango na lang ako sa dalawa bago sila umalis, saka ako sumakay sa aking motor at nagmaneho. Halos kalahating oras din ang inabot bago ko maihatid ang ilang natitirang parcel, bago tuluyang makauwi sa bahay. Pagdating ko, wala si Ate Angela sa bahay. Ayon sa kapitbahay, isinama daw siya ng tiyahin ko ng tanghali para dumalo sa birthday party ng apo niya. Sanay naman akong giya ni Ate Tiyahin yun, kaya hindi na ako nag-alala. Dahil mag-isa lang ako ng gabing yun, nagpasya akong huwag na lang muna magluto at magpahinga na lang. Ngunit habang nakaupo ako sa aming kawayang bangko, nag-scroll ako sa aking cellphone. Bigla akong nakaramdam ng matinding pagkahilo. Nang sumubok akong tumayo para abutin ang pitsil na may tubig sa lamesa, hindi ko na yun kinaya at natumba ako sa sahig. Hinihingal at sa hindi malamang dahilan ramdam ko rin ang matinding uhaw at gutom. Habang nakahiga sa sahig at halos mawawalan na ng malay, nasilayan ko ang nag-aalalang mukha ni Ira na biglang dumating sa bahay. Ramdam kong itinaas niya ang ulo ko, Sir Jupiter. Pero dahil sa panlalabo ng paningin, hindi ko na marinig ang mga sinasabi niya hanggang sa tuluyan ng akong nawalan ng malay. Paggising ko, sumalubong sa akin ang hangin mula sa bukas na ceiling fan sa itaas ng higaan ko. Maayos na nakahiga at nakakumot ako. Nang subukan kong bumangon, napadaing ako sa sakit ng ulo kaya napahawak ako sa sentido ko. Napansin ko bigla ang mga halamang gamot na nakapatong sa aking noo. Meron din sa dibdib at leeg. Nagtaka ako, tumayo at naglakad palabas ng kwarto hanggang sa marating ko ang kusina at doon ko naabutan si Ira. Tahimik na nagluluto ng halamang gamot. Ira, Gising ka na pala. ikaw bang tumulong sa akin kanina? Hindi mo ba natatandaan? Malabo kasi kanina paningin ko eh. Oo, ako nga. Salamat. Walang problema. Ito pala ang halamang gamot. Inumin mo agad ngayon habang mainit pa. Makakatulong yan para mawala ang gutom na nararamdaman mo. Salamat. Melord, Ano yun? matagal mo na bang naranasan yung pagkahilo at matinding uhaw at gutom? Yung pagkahilo may ilang buwan na, pero itong uhaw at gutom, hindi ko maintindihan kung bakit nararamdaman ko. Kahit kakakain ko lang naman. Nito lang mga nakaraang linggo. Nasubukan mo na ba magpatingin sa albularyo? Para saan naman? Alam ko naman kung anong sakit ko. Sabi ng doktor, marami akong mararamdamang side effects ng mga gamot. O di kaya naman mga sintomas mismo ng sakit ko kapag malala na. Pero bakit hindi mo pa rin subukan sa albularyo? Para may ibang opinion ka maririnig. Hindi lang tungkol sa science, hindi ba? Nako, hindi kasi ako naniniwala sa mga albularyo. Alam mo, si Ate Angela, ilang beses nang sinabihan ng albularyo na kayang pagalingin. Na inaalagaan lang ng engkanto kaya daw naging autistic. Pero malaking halaga na ang binigay ng mga magulang ko sa mga albularyo na yan. Wala namang nangyari. Ganun ba? Oo. Teka, bakit mo nga pala nasabi yan? Wala naman. Akala ko kasi hindi ka pa nakakapagpa-check up. Nasabi ko lang kasi, mas mura kung sa albularyo muna lalapit. Nako, hindi na. Alam ko ng sakit ko.
At kung ano man ang mangyayari sa akin, tanggap ko na rin naman. Sige, ang mabuti pa, sa kwarto mo muna ikaw matulog para makapagpahinga ka ng maayos. Ako na dito sa sala. Ano? Nako, hindi. Okay ng pakiramdam ko. Sa sala na ako. Sanay naman ako dyan eh. Hindi, masyado pang mahina ang katawan mo, Melord. Ngayong gabi lang naman. Sa susunod na araw kapag ayos na ang pakiramdam mo, sa kwarto mo ulit ako matutulog. Sige na nga. Sige, Sandali lang. bakit? Salamat sa paggamot sa akin. Mabuti na lang pala at dumating ka. Mukhang sanay ka na sa panggagamot, Ira. Salamat. Wala yon. Ang totoo niyan, gusto ko talaga ang maging manggagamot. Siguro kung napaaral ako ni nanay, baka kumuha ko ng kursong nursing o kaya naman kurso para maging doktor. Maganda nga yun sana. Sayang nga lang at hindi ka nakatapos. Nako, kung naging doktor ka, panigurado maraming matutuwa sa'yo. Hindi ka nila pagchichismisan tungkol sa mga masasama, kundi baka buhusan ka nila ng mga papuri. Chismis pa rin naman yun, Melord. Maganda man o masama, iisa lang naman ang intensyon. Saka hindi na rin ako nanghihinayang. Gusto ko kung ano ako ngayon. At hindi ko na kailangang ipaalam pa sa ibang tao ang bagay na yon. Para patunayan lang na mali ang pagkakakilala nila sa akin. Dahil ang importante, kilala ko ang sarili ko. Tama, mabuti na lang pala at ganyan ka mag-isip. Kung hindi ako ganito, sa dami ng mga issue na nadawit sa pangalan ko, baka matagal na akong wala sa mundo. Minsan talaga, kailangan mo rin maging manhid para masanay ka sa takbo ng buhay eh. Siguro nga tama ka. Baka yan lang din ang kailangan kong gawin para hindi ko na pinapatulan pa yung mga taong nakakairita sa paligid. Oo, Melord. Huwag ka masyadong pikon. Sabi nga nila, ang pikon daw ang talunan. Kaya hayaan mo sila kung ano man ang isipin nila tungkol sa'yo. Kilala mo naman ang sarili mo, di ba? Wala kang dapat patunayan sa kanila. Tandaan mo yan. Salamat. O siya, sige na. Matutulog na ako. Ikaw, pumasok ka na sa kwarto mo pagkatapos mo inumin niya. Sige, salamat ulit. Good night, Ira. Good night, Melord. Yun ang unang beses na nagkausap kami ni Ira, Sir Jupiter, at aaminin kong humanga ako sa pananaw niya sa buhay. Hindi ko inaasahan yun mula sa kanya dahil kung anuman ang pagkakakilala ko sa pagkatao niya, yun ay nagmula sa mga bulungan ng kapitbahay namin at sa mga kwento ni Mang Juan tuwing may deliveries ako sa kanila. Kaya matapos ang gabing yun, hindi ko na mapigilang magkaroon ng interes sa kanya, Sir Jupiter. At kahit na maliliit na usapan lang tuwing dumarating siya sa gabi o aalis sa umaga, pakiramdam ko napaka-importante na nun sa akin. Hanggang isang araw, pagdating ko sa courier office, nakapag-remit na ang ilan sa mga kasamahan ko. Kasama doon si Jacob na malawak ang ngiting sinalubong ako. Yun pala ay nalaman daw niya kay Kuya Chris na natutulog sa kwarto ko si Ira tuwing gabi. Ayaw ko namang masira ang hapon ko ng araw na yon kaya pinili ko na lang pumasok sa loob para gawin ang trabaho. Nang matapos, lumabas na rin ako para sumabay kay Jacob sa pag-withdraw ng aming sahod. Pero paalis na sana kami nang tawagin si Jacob sa loob ng office kaya bumalik muna siya at naiwan ako sa labas para hintayin siya. Bigla namang huminto sa harap ko ang motorsiklo ni Kuya Chris. Mukhang marami siyang naihatid na deliveries ng araw na yon dahil malawak din ang ngiti niya nang bumaba. Ang saya mo masyado, Kuya Chris, ha? Oo. Malaki kasi ang tip ng mga customer sa akin ngayon. Talaga? Maganda yan. Oo nga eh. Saktong-sakto kasi malapit ng birthday ni Angela. Kuya Chris, ano itong narinig ko? Na ipinagsasabi mo daw sa mga katrabaho natin na sa bahay namin natutulog si Ira. Yun ba? Pasensya na, Melord. Hindi ko naman sinasadya yun. Nagtanong lang kasi sila kung bakit hindi na daw nila nakikitang kasama ni Ruben si Ira sa gabi. Madalas daw kasi sumuot sa kakahuyan ang dalawa na yun pag madilim na. Alam mo na, baka kung anong ginagawa. Kaya yun, nabanggit ko lang naman na sa inyo siya yata tumutuloy tuwing gabi. Bakit ba kasi kailangan mo pang makialam sa mga ganyang usapan, Kuya Chris? Hindi ko namang intensyon na mapasama ka eh. Paanong hindi? Yun na nga ang nangyayari. Paano kung dahil sa sinabi mo, iniisip ng mga katrabaho natin na kasama ako sa lalaki ni Ira? Ilinaw ko naman na hindi ka papatol sa mga ganong babae, Melord. Tsaka kilalang nagpapabayad yun si Ira. Kahit sino dito sa atin, kilala ka naman kung gaano ka katipid sa pera. Hindi naman yun ang punto ko. Wala naman akong pakialam kung isipin ng mga tao dito dahil napatol ako sa mga bayarang babae. Ang ibig kong sabihin, kung gusto mong bumoto ako sa iyo sa panliligaw mo kay Ate Angela, huwag ka sana maging bapanghusga.
Hindi mo naman kilala si Ira. Ang alam nyo lang sa kanya ay puro pawang usap-usapan lang. Na hindi nyo pa nga yata na susubukan kausapin yung tao eh. Pero kung makapag-isip na kayo ng masama sa kanya, sobra-sobra. Anong nangyayari dito? Pasensya na, Bellord. Yan mo. Hindi na mauulit yun. Oy, Tol, ayos ka lang ba? Basta wag na lang sanang ganito ulit ang malalaman ko. Nakakasira kasi ng araw. Pasensya na ulit. Grabe ka, Tol, ah. Pinagsabihan mo talaga si Chris. Lap trip yun, ah. Lalo kung narinig ng ibang tao. Hindi kasi nakakatuwa ang pagiging chismoso niya. Sinabi mo pa, kalalaking tao pa naman. Tapos mahilig sa chismis. Kaano-ano kaya yun ni Mang Juan, ano? Ewan ko ba? Baka pinaglihihan pa ng nanay ni Kuya Chris si Mang Juan nung pinagbubuntis pa siya. Loko-loko ka talaga, Melod. Tara na, mag-withdraw na tayo. Sige, tara. Ay, Tol, ano palang balak mo bukas? Malapit ng birthday mo, ah. Painom ka naman. Hindi na uso mga celebration ngayon, Jacob. Pag-day off na lang ako bukas. At ipapahinga ko na lang buong maghapon. Isa pa, 1 linggo lang ang pagitan ng birthday namin ni ate. Gusto kong ilaan yung pera ko sa kanya. O nga pala, no? Magbe-birthday na rin pala si Ate Angela mo. Kaya nga, hindi naman ako papayag na mauunahan pa akong maganda ni Kuya Chris. Baka mamaya isipin nun talagang pinapayagan ko na siyang ligawan ang ate ko. Alam mo ikaw, ibang klase ka rin, Melod, no? Ang laki-laki na ng ate mo, eh. At saka, kahit tistik siya, maganda naman. Masipag sa gawaing bahay, tsaka matalino. Alam mo, minsan iniisip ko, baka ikaw talagang problema, pare. Akala mo ba talagang walang pwedeng magkagusto sa kanya? Di naman sa ganun. Nag-aalala lang ako. Hindi madaling unawain si Ate Angela, lalo ng kalagayan niya. Ayaw ko lang na mapunta siya sa maling tao. Mabait naman si Chris, ha? Ano ka ba? May pagkachismoso lang talaga. Yun na nga ang masama eh. Nga pala Jacob, naniniwala ka ba sa aswang? Melod talaga, sa dami-dami ng pwedeng itanong, yan pa talaga. Bakit mo naman biglang natanong yan? Si Ira kasi. Ha? Di ba sa bahay siya ngayon nakikitulog? Naiisip ko kasi na parang hindi naman totoo ang chismis tungkol sa kanya. Pero hindi ko rin mapigilang isipin na may kakaiba din sa kanya. Uy, paano mo naman nasabi? Kahapon kasi, narinig ko siyang kausap si Ruben. At ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa aswang. Halika, may sasabihin ako sa'yo. Ano? Alam mo ba, si Aling Sam, may kwento tungkol talaga sa kanya na isa daw sa mga naging lalaki niya noon, isang aswang. Ang sabi pa nga, yung aswang daw na yon, nagkunwaring tao. Gwapo din, kaya mabilis makakuha ng babaeng bibiktimahin. Tapos pag nakakuha na ang loob, gagawin din daw aswang katulad nila. Ano ba naman yan, Jacob? Napakaseryoso ng tanong ko eh. Oo, hindi lang ang sagot doon. Baliw to, totoo yun. At ito hindi lang basta chismis. Yung albularyong laging pinupuntahan ni Ira, yun nga yung nagpaanak noon kay Aling Sam. Kaya yang si Ira, duda nga akong tao yan eh. Baka aswang yan at nangaakit din ng lalaki para gawing kagaya niya. Hindi ko magawang maniwala sa sinabi noon ni Jacob sa akin, Sir Jupiter. Bukod sa hindi ako naniniwala na may aswang pa sa panahon ngayon, napaka-imposible naman yata na maging aswang ang isang taong dito ipinanganak. Pero ni minsan, wala namang nabibiktima. Kung sasabihin lang na ginagawa niyang aswang ang mga tao, edi sana lahat ng tao sa baryo aswang na. Isinawalang bahala ko na lang ang mga kwento ni Jacob. Matapos mag-withdraw, nagpasya na kaming maghiwalay at dumiretso naman agad ako sa bahay. Pagdating ko doon, nasa gate pa lang ako nang bigla kong lapitan ni Aling Sam. Nakapamayawang ito, kunot ang noo at masama ang tingin sa akin. Huminto ako sa pagbubukas ng gate, huminga ng malalim at inihanda ang sarili sa kanyang sasabihin. Melord, ano itong nababalita ko na dito daw natutulog sa'yo si Ira? Siguro po mas mabuti kung si Ira mismo ang kausapin niyo tungkol dyan. Huwag mo akong dinidiktahan kung ano ang gagawin ko, iho. Hindi naman po sa ganun, Aling Sam. Para sa akin lang ho, ay mas mabuti kung kayo na ng anak ninyo ang mag-usap kung bakit siya nakikitulog dito sa bahay. Kailangan ko pa bang tanungin yon? Alam ko namang may relasyon kayo ng anak ko. Kaya lang naman ako nandito ay para paalalahanan ka. Aba, iho, ang tingin ko pa naman sa'yo noon ay napakatinong lalaki. Pero tingnan mo nga naman, papatol ka pala sa anak ko. Wala ho kaming relasyon ni Ira. Ay, sus!
Lahat ng lalaki ng anak ko yan din ang sinasabi. Kaya ikaw, sinasabihan lang kita. Abay, kayang-kaya mo mag-asawa ng matinong babae, iho. Grabe naman ho kayo magsalita sa anak ninyo. Aba, nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ko gustong may mabuting lalaking kagaya mo ang mabibiktima niya. Alam niyo, Aling Sam, palagay ko dapat talaga mag-usap kayo ni Ira. Para kasing mas may pakialam pa ho kayo sa ibang tao kaysa sa sarili ninyo mismong anak. Eh bahala ka kung ayaw mong makinig. Kung ano-ano pang sinasabi mo, mapagtanggol ang katangahan mong desisyon sa buhay. Ako na nga ito nagmamalasakit. Sasabihan mo pa ako ng kung ano-ano? Ay nako, magkakabataan talaga ngayon. Naiiling na napakamot na lang ako noon sa batok, Sir Jupiter. Hindi ko rin mapigilang makaramdam ng simpatya kay Ira. Sino ba naman ang gugustuhing magkaroon ng inang parang mas kinakampihan pa ang iba kumpara sa sariling anak? Kaya nang papasok na ako sa aming bahay at makita ko si Ira na papasok din sa bakuran nila, inihanda ko ang tenga ko sa muling pagbubunganga ni Aling Sam. Sa dami ng nagawa ko, Sir Jupiter, nakaligo at nakapagluto na lang ako ng sinaing noon pero hindi pa rin tapos ang sermon ni Aling Sam. Sa una, hindi ko na yung pinapansin dahil sanay naman ako sa kanya. Isang bakuran lang naman ang pagitan namin. Kaya para bang sanay na noon ang tenga ko sa bunganga niya gabi-gabi, Sir Jupiter. Pero hindi ko mapigilang mapahinto nang marinig ko bigla ang malakas na boses ni Ira. Bagay na ni minsan hindi nangyari sa araw-araw na pagbubunganga ng ina niya. Nang silipin ko sila sa bintana, nakita kong hindi lang ako ang nagulat. Maging ang iba naming kapitbahay na palabas sa gulat at pagtataka sa biglang pagsagot ni Ira sa kanyang ina. Akala mo ba hindi ko alam na ang perang binibigay mo sa akin ay mula dyan sa mga kalandian mo? Hindi ka lang pala makapalang mukha, Ira. Wala ka ring kwenta. Ano bang akala mo sa akin? Tatanggap ako ng madudumi mong pera, ha? Diyos ko, yan ba ang nangangarap maging doktor? Alam mo, Ira, hindi nakakapanghinayang na pinatigil kita sa pag-aaral. Mas nakakahiya lang kung umabot pa sa Maynila yung kakatihan mo. Yan ba ho ang dahilan, Nay? Kaya hindi niyo ako pinasama sa tiyahin ko noong gusto niya akong pag-aralin? Dahil nag-aalala kayong baka makarating sa Maynila ang pagiging malandi kong babae? Yun ba talaga, Nay, ha? Isigawan mo ba ako? Oo, Nay. Isisigaw ko talaga to. Nakakasawa na ang boses mong puro sermon sa mga bagay na hindi ko naman ginagawa. Sa mga bagay na alam mong hindi ko kayang gawin. Dahil anak mo ako. Pero hindi. Ikaw pa mismo ang unang naniniwala sa chismis laban sa akin! Masyado mo kasing pinapangalandakan yung kalandian mo! Hindi ako malandi, Nay! Hindi ako bayarang babae kagaya mo! Hindi mangyayari yun dahil pinangako ko sa sarili ko na kahit kailan, hindi ako magiging katulad mong babaeng mababa ang lipad! Wag na wag mo akong sinasagot-sagot, Ira! Bakit, Nay? Masakit ba marinig ang katotohanan? Masakit ba marinig mula mismo sa anak mo kung gaano ka kasama bilang ina? Manahimik ka! Hindi mo lang ako hinuhusgahan araw-araw, Nay. Pinipigilan mo rin akong maging mas mabuti kesa sa'yo para lang masabi mo sa sarili mong hindi ka masamang tao. Ako ang pinapasama mo sa paningin mo. Pinapaniwalaan mo mga kwentong walang katotohanan para lang masabi mong mas malala ako kesa sa'yo, Nay. Pero anak mo ako. Hindi mo ako kalaban. Dapat tayo ang nagtatanggol sa isa't isa, hindi ba? Wag mo akong sinusubukan, Ira! Kung ayaw mong palayasin kita sa pamamahay na to! Hindi na kailangan, Nay. Ako na mismo ang aalis. Ayaw mong tanggapin ang perang pinaghirapan ko, di ba? Sige, akin na yan. Aalis na ako dito. At mula ngayon, hindi na kita ina. Wala rin namang silbi ang pagkilala ko sa'yo bilang ina ko dahil hindi mo naman kaya maging ina sa akin! Sinundan ko ng paningin ang figura ni Ira na lumabas ng kanilang bakuran. Akala ko papasok siya sa bahay noon pero sa halip, nagdire-diretso siya sa paglalakad. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip niya noon, Sir Jupiter, pero natagpuan ko ang sarili ko sumusunod sa kanya. Hindi ko siya sinubukang tawagin, tahimik lang akong sumunod at pinagmasdan kung paanong tumataas at bumababa ang balikat niya sa tahimik na pag-iyak. Hanggang sa makarating kami sa tabing ilog.
Palibhasa gabi na at malakas ang ragasan ng tubig, damang-dama ko ang malamig na simoy ng hangin sa aking balat. Dahan-dahan, lumapit ako kay Ira. Nakatayo lang siya noon, Sir Jupiter. Tahimik, pero kitang-kita ko ang luhang pumapatak sa kanyang pisngi na agad niyang pinahid bago huminga ng malalim. Okay ka lang ba? Kailangan maging okay. Aalis ka na ba talaga sa inyo? Siguro yan ang dapat mangyari. Nagkakasakitan lang naman kami ni nanay. Bakit hindi mo bigyan ng isa pang pagkakataon ng nanay mo? Malay mo, mas maging maayos na ngayong nasabi mo na ang gusto mong sabihin sa kanya. Hindi na. Pagod na rin naman ako. At saka, kung magigising man siya sa katotohanan ngayon, alam ko sa sarili ko na hindi ko rin agad siya basta-basta mapapatawad pa. Kung sa bagay, mahirap din naman talagang pilitin ang sarili. Bakit ka pala sumunod dito? Ano kasi, baka lang kung mapano ka. Malalim na kasi ang gabi. Paano kung makita ka ng mga kapitbahay natin at isipin na may ginagawa tayong kababalaghan dito? Hayaan mo na yung mga chismosa nating kapitbahay. Alam naman natin ang totoo. Bakit ba iisipin pa natin sila? Talaga? Paano yung sabi mo na ayaw mong madamay sa chismis tungkol sa pangalan ko? Sorry. Nasabi ko nga pala yan. Hayaan mo, Ira. Bilang pagsusorry ko na rin sa'yo, okay lang sa akin na matulog ka sa bahay. Kahit hindi mo na ako bayaran. Bakit naman? Kailangan mo rin yun. Hindi na. Wala rin namang silbi ang gamot sa akin. Kaya huwag ka na magbayad sa pagtulog mo. Suko ka na ba sa sakit mo? Sabihin na lang natin na tanggap ko na kung ano man ang mangyari. Lord, paano kung isang araw malaman mo na hindi pala yung inaakala mong sakit ang tunay na problemang darating sa'yo? Hindi ko alam. Baka sumuko na nga talaga ako ng tuluyan. Sa totoo lang, pagod na rin ako eh. Gusto mo bang mawala lahat ng iniisip mo ngayon? Paano naman? Halika, maligo tayo sa ilog. Ha? Teka sandali, ang lamig. Ano ka ba? Nakaka-relax nga yan eh. Wag na, Ira. Baka naman lagnatin ka pa niyan. Aba, minamaliit mo ba ako? Malakas kaya ang immune system ko. Sige na, my lord. Kahit ngayong gabi lang, kalimutan muna natin ang lahat ng problema natin sa mundo. Sige na nga. Basta pag nagkasakit ka, walang sisihan ha. Bilis na! Ang dami mo pa sinasabi eh. Tara na! Yun na yata ang kauna-unahang pagkakataon na naging masaya ako, Sir Jupiter. Pakiramdam ko noon saglit kong nakalimutan ang lahat ng bigat na daladala ko sa buhay. Palibhasa, bata pa lang, trabaho na ang priority ko. Kaya nakalimutan ko na rin ang magsaya kahit saglit lang. Kaya naman noong gabing yon, sa gitna ng malamig na tubig ng ilog at bilog na buwan sa madilim na langit, muli kong nakita ang mga ngiti sa mukha namin ni Ira. Bagay na pareho na yata naming nakalimutan noon. Para bang bigla kaming naging mga bata. Naglalaro sa tubig habang tinitiis ang lamig at walang ibang iniisip kundi tumawa at magsaya. Pero sa kalagitnaan noon, bigla kaming nagkatitigan ni Ira. Di ko alam, Sir Jupiter, pero pakiramdam ko parang nababasa ko sa mga mata niya ang magkahalong saya at lungkot. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung anong sumapi sa sarili ko noon, pero nilapitan ko siya. Hinawakan ang pisngi at saka nagsalita. Ira, pasensya ka na. Saan naman? Sa lahat ng tao na hindi ka sinubukang kilalanin muna bago ka hinusgahan. Isa ka ba doon? Oo, hindi ko man gustong pakinggan ang mga sinasabi nila tungkol sa'yo, pero hindi ko rin gusto na madamay o madawit sa pangalan mo. Patawarin mo ako, Ira. Sana pala kinilala muna kita. Wala yon. Siguro naman hindi mo ako patutulugin sa kwarto mo kung iniisip mo na masama akong babae. Lalo ka na, madaming babae dito sa lugar natin na may gusto sa'yo. Pero hindi mo sila pinapansin. Wala lang talaga sa isip ko ang mga ganyang bagay noon. Noon? Oo, noon. Bakit? Naisip mo na bang magka-girlfriend ngayon? Paano kung oo? At sabihin kong ikaw ang gusto ko, papayag ka ba? Bakit ako? Dahil nakakamangha yung tapang mo. Kahit sino, basta makilala ka ng lubusan, paniguradong magugustuhan ka rin nila. Pero my lord, kahit gustuhin ko man, hindi pwede kasi Kasi, mahirap ipaliwanag. subukan mo, Ira. Makikinig ako. Kahit gaano pa kakomplikado yan. Basta,
Hindi mo rin maiintindihan. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi mo pa nga nasusubukang ipaintindi sa akin. Alam mo, umuwi na lang siguro tayo. Halika na, baka ikaw pa ang magkasakit. Agad siyang umahon sa ilog noon kaya napilitan din akong sumunod sa kanya, Sir Jupiter. Mabilis ang lakad niya pabalik hanggang sa makarating kami sa bahay. Pagpasok niya, dumiretso siya sa kwarto ko pero sa paghahangad kong makausap siya, hindi ako nag-alinlangang sumunod sa kanya. Pinilit kong alamin kung ano ang ibig niyang sabihin pero hindi siya mapakali. Hawak ang sintido at pabalik-balik na naglalakad sa harapan ko. Hindi ko matiis na makita siyang ganoon kaya hinawakan ko siya sa balikat at iniharap sa akin. Gusto ko talaga siyang kausapin noon, Sir Jupiter. Gusto kong iparamdam sa kanya na handa akong unawain siya anuman ang pinagdadaanan niya at hindi ko siya uhusgahan. Pero nang magtama ang paningin namin, bigla siyang umiyak at isinubsob ang mukha sa dibdib ko. Yun ang naging hudyat para yakapin ko siya. Hindi ko gustong maging masamang lalaki sa kwentong ito pero ewan ko ba, Sir Jupiter, hinayaan ko ang sarili kong madala sa sandaling yon hanggang sa mauwi ang gabi sa mainit na pagtatagpo naming dalawa. Kung tatanungin po ako, Sir Jupiter, hindi ako nagsisisi. Alam kong mabuting tao si Ira at hindi ko siya nilapitan ng may masamang intensyon. Totoo, nung mga oras na yon gusto ko siya at gusto ko pa siyang makilala ng mas malalim pa. Pero pakiramdam ko kasi, tuwing may maganda sa buhay ko, sinusundan agad ito ng kamalasan. Kaya habang hawak ko siya noong gabing yon, nagdasal ako sa Diyos na sana, kahit minsan lang, bigyan niya ako ng pagkakataong magkaroon ng normal at masayang buhay kasama ang babaeng mahal ko. Pero siguro, sadyang malupit ang tadhana sa akin dahil kinabukasan sa mismong kaarawan ko, sa araw na dapat sana'y sasalubungin ko ng may ngiti, dumating ang katotohanang tuluyang yumanig sa akin. Ang sakit ng ulo ko. Nagugutom ako. Nauuhaw ako. Melord? Melord, ano? Hindi ko alam. Ang init ng katawan ko. Sandali, kukuha ko ng halamang gamot. Hindi ko na kaya, Ira. Anong nangyayari sa akin? Ang sakit ng ulo ko. Eto na, Melord. Inumin mo to. Hindi! Ilayo mo yan sa akin! Ano to? Bakit? Bakit nag-iibang itsura ko? Ano to, Ira? Sa aking pagtayo sa higaan, halos matumba ang mga gamit sa paligid, Sir Jupiter. Pakiramdam ko bigla akong lumaki. Tumaas at sumikip ang paligid sa akin. Ilang lingon lang ang ginawa ko, nagtatalsika ng mga gamit hanggang sa mapatapat ako sa salamin. Doon ko nakita kung paano biglang nagbago ang itsura ko noon, Sir Jupiter. Lumaganap ang itim na mga litid sa aking balat. Ramdam ko rin ang pagbabago ng mga buto ko. Masakit at hindi ko may paliwanag ang pakiramdam noon, Sir Jupiter. Ang mga binti ko ay lumaki. Humaba ang mga kuko sa kamay at paa at nang ibuka ko ang bibig ko, sakto namang humaba ang dalawang pangil kasabay ng pamumula ng aking mga mata. Malakas akong napasigaw, lalo pang nagwala sa takot at pagtataka sa nangyayari sa akin noon, Sir Jupiter. Pero wala na halos akong makita. Lumalabo na ang paningin ko at parabang nagiging pula ang paligid. Nang humarap ako kay Ira, umiiyak siya at umiiling na nakatingin sa akin. Pero sa puntong yon, parabang nawala lahat ng nararamdaman ko sa kanya. Ilang minuto lang ang nakalipas. Ang tanging laman ng isip ko noon ay gutom, uhaw at kakaibang amoy na nagmumula kay Ira. Anong ginawa mo sa akin? Hindi ako, Melord. Makinig ka sa akin. Sinungaling ka! Hindi! Melord, maniwala ka sa akin. Wala akong ginawang masama sa'yo. Huwag kang lalapit sa akin. Ito ang rason kung bakit hindi ko gusto na mapalapit sa'yo, Melord. Lumayo ka sa akin. Hindi na importante yan ngayon. Layuan mo ko! Hindi, Melord. Hayaan mo ako tulungan ka. Kasalanan ko to. Sinabi na huwag mo kong lapitan!
Mabilis ang naging galaw ni Ira noon, Sir Jupiter. May bigla siyang hinugot mula sa ilalim ng lagi niyang daladalang unan. Isang punyal na kakaiba ang talim. Umiiyak siyang lumapit sa akin habang ako naman ay napaatras. Pero hindi pa man ako tuluyang nakakalayo, mabilis niyang isinaksak ang punyal sa aking tiyan. Umagos ang dugo sa aking bibig kasabay ng panghihina ng aking mga tuhod hanggang sa tuluyan akong mapahiga sa sahig. Ngunit dinig ko pa rin ang mga bulong ni Ira na hindi ko maintindihan. Para yung mga dasal na mula sa lingwaheng hindi ko alam. Nakapikit sa noon, ako naman ay nakatitig lang sa kanya, hindi makapaniwala. Litong-lito sa nangyayari at sa biglang pagbabago sa sarili ko. Tanggap ko na sa loob lamang ng ilang minuto, naging isang aswang ako. Agad niyang binunot ang kutsilyo mula sa aking sikmura. Pagkatapos ay lumapit siya muli, kumuha ng halamang gamot na nakatago sa ilalim ng higaan. Hindi ko man lang napansing dala niya yon. Bumulong siya ulit. Inilapat ang mga dahon sa aking sugat, sa kahinipan yon ng ilang ulit. Namimilipit ako sa sakit, hindi ko na siya marinig dahil ang tanging pumumpuno sa isip ko ay ang kirot mula sa pagkakasaksak. Ilang ulit niyang inulit ang ritual hanggang sa maramdaman kong unti-unting bumalik sa dati ang aking mga buto. Nawala ang mga pangil sa aking bibig at tila umurong ang mga itim na litid na nakaukit sa aking balat. Hingal na hingal ako noon, Sir Jupiter. Ngunit tumayo si Ira at iniwan akong mag-isa. My lord, tol, anong nangyari sa'yo? Bakit may dugo ka? Chris, halika rito! Si Maylord! Anong nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Wala na siyang malay nung pumasok ako eh. Sandali, tatawagan ko ang tiyahin nila ni Angela. Sige, bilisan mo. Kailangan natin siyang madala sa ospital. Hindi. Huwag mo akong dalhin sa ospital, Jacob. Oh, bakit naman? Hinang-hina ka na oh. Tubig. Kailangan ko lang ng tubig. Teka sandali. Oh, eto. Salamat. Ano bang nangyari sa'yo? Si Ira. Nasaan si Ira? Uy! Ano ba, Ruben? Bakit pasok ka na lang ng pasok? Bernard! Bernard! Ano bang problema mo, Ruben? Tumabi ka dyan! Kung ayaw mong ikaw ang suntukin ko, Jacob! Hayop ka, Ruben. Pumunta ka ba dito para lang suntukin si Maynard? Ano bang problema mo? Hindi akong problema dito, Kuya Jacob. Yung kaibigan mong may kasalanan ng lahat. Ano pinagsasabi mo? Akala mo ba, hindi ko alam kung anong ginagawa mo kay Ira? Dahil sa'yo, kaya nagkakaganito siya ngayon. Sandali nga. Hindi mo ba nakikitang nangihina yung tao? Bakit ka ba nandito? At ano bang pinagsasabi mo? Gusto niyong malaman? Ha? Gusto niyong malaman kung anong nangyayari ngayon? Halika, Melord. Sumama ka sa akin. Ano ba? Bitawan mo ako. Lakiya, Ruben. Tatawag ako ng pulis kapag hindi ka tumigil sa pagkakaladkad kay Melord. My Lord! My Lord! Ang ingay! Ayoko sa maingay! Ang ingay! Jacob, sundan mo nga yung dalawa. Ako nang bahala kay Angela. Sige. Nanlalambot ang mga kalamnan ko at walang nagawa ang pagpupumiglas ko sa pwersadong paghila ni Ruben sa aking kwarto hanggang sa makalabas kami ng bahay at diretsong pumasok sa bakuran ng bahay nila Ira. Nang makapasok kami sa loob, akala ko titigil na siya pero hindi. Tuloy lang niya akong hinila papasok sa loob ng bahay hanggang sa marating namin ang isang kwarto kung saan nakahandusay ang walang buhay na katawan ni Aling Sam. Mulat ang mga mata nito, bahagyang nakanganga ang bibig, wakwak ang tiyan at wala halos natirang lamang loob. Nagkalat din ang mga pila sa higaan at sahig ng kwarto. Agad na napasuka sa isang tabi si Jacob, Sir Jupiter. Ako naman ay nakatunganga sa nakita. Hindi man malinaw sa isip ko ang lahat pero walang ibang pumasok sa utak ko kundi halimaw lang ang makakagawa noon. Halimaw na katulad ng kung anong nangyari sa akin ng gabing yun. Dahil kung nang tuloy-tuloy ang pagbabago ng katawan ko, alam kong sa parehong sitwasyon matatagpuan ang katawan ni Ira na parabang sariwang laman ang dating sa aking pang-amoy ng gabing yun. Sino may gawa niya kay Aling Sam? Grabe! Walang kaluluwa ang gumawa niya na. Alam kong alam mo kung sino may gawa nito, Melord.
Itama mong ginawa mo dahil hindi niya kasalanan to. Sa'yo dapat to nangyayari ngayon. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Diyos ko! Ay, anong nangyari kay Kumare? Mang Juan, sa labas na po tayo. Tatawag na po ako ng pulis. Anong pulis? Ay, nababaliw ba kayo? Ang huling beses na bumalik ang aswang na yan sa bayan na ito, pinatay niya lang ang mga pulis. Wala silang laban sa kanila. Ano po bang gusto niyo gawin namin, Mang Juan? Hindi naman po pwedeng hindi malaman ito ng mga pulis. Basta, wala po nagtatawag na pulis. Sandali. Ipapailam ko ito sa lahat. Kailangan mahuli si Ira ngayon din. Hinasabi ko na nga ba, hindi normal ang kalandian ng babaeng niyo. Si Ira? Bakit si Ira ang sinisisi ninyo? Ay, sino pa ba? Noong palhan, alam na naman ng lahat na anak ng aswang niyang si Ira noong nakilala ni Maring sa mga ama niya. Dayo lang ang lalaking yun dito. Tapos noong nawala, buntis na si Maring Sam. Itinanggi lang niya ng paulit-ulit kaya hindi kumalat ang kwento. Pero malakas talaga ang kutob ko. Tignan ninyo ang nangyari ngayon. Kailangan mahuli si Ira bago pa siya makapambiktima pa ng mas marami. Nakita mo ng ginawa mo, Melord. Kasalanan mo lahat to. Kaya gumawa ka ng paraan para maayos to bago pa mahuli ang lahat. Hindi ko alam sinasabi mo, Ruben. Talaga bang ganyan ka kagago? Hindi mo alam na kaya nakikitulog sa bahay mo si Ira ay dahil ginagamot ka niya? Ginagamot? Anong ibig mong sabihin? Ano bang akala mo? Normal lang ang sakit mo? Melord, walang normal sa sakit na nakakaramdam ng gutom at uhaw sa laman ng tao. Ganyan ka ba katanga? Hindi. Mali ka. May malaba akong sakit. Meron nga! At yun ang pagiging aswang mo! Nagkakamali ka. Hindi ako aswang. Huwag mo akong lukuhin. Hindi ka mabubuhay ngayon kung hindi ka tuloy ang nagbabagong anyo kagabi. Tingnan mo sugat mo. Diyos ka ba para gumaling yan mag-isa? Wala na nga ang sugat ko. Paano nangyari yon? Isang talisayon sa Ira, my lord. Ang dahilan kung bakit lagi siyang nakikita kasama ng mga lalaki ay dahil isa siyang manggagamot. Ano? Matagal nang lumalaganap sa mga kalalakihan dito ang isang impeksyon o sakit ng pagiging aswang. Para hindi magkagulo ang lahat, tahimik na nang gagamot si Ira. At hindi ko alam kung bakit pati ikaw, na isa sa mga may ganong sakit, ay hindi rin niya sinabihan tungkol sa tunay na nangyayari sa'yo. Sandali. Anong gagawin ko? Paano ko mahahanap si Ira? Sumama ka sa akin. Sandali, saan kayo pupunta? May kailangan kaming asikasuhin, Jacob. Ikaw na munang bahala dito. Ano? Sandali! Ayoko rito! Baka akong pagbuntungan ng galit ni Mang Juan. Paniguradong pupunta mga ngayon at susukurin to para hanapin si Ira. Langya, delikado si Ira. Kailangan na nating magmadali. Mabilis akong humabol sa pagtakbo ni Ruben, Sir Jupiter. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang sinabi niyang kasalanan ko ang lahat, na ang babaeng sinisi ko ay siya pa palang nadamay sa nangyari sa akin. Habang tumatakbo kami, hahanapin kung saan posibleng nagpunta si Ira. Kita ko ang pag-aalala at takot sa mukha ni Ruben. Pareho kami, pero sa kanya may halong galit at pagsisisi. Lalo na tuwing mapapatingin siya sa akin. Nalibot na namin kung saan-saang lugar pero ni anino ni Ira wala kaming makita. Doon na nagsimulang kumabog ang dibdib ko, Sir Jupiter. Pumasok sa isip ko, paano kung totoo ang sinabi ni Ruben? Paano kung hindi normal ang sakit ko at may ginawa si Ira kaya napigilan ang tuluyang pagiging aswang ko? Bakit biglang humilom ang sugat ko? Bakit ako bumalik sa dati kong anyo? Hindi ko tuloy mapigilang mainis sa sarili ko, Sir Jupiter. Kahit wala pang kasiguraduhan, alam kong nasaktan ko si Ira. Sinisi ko siya, pinagsalitaan ko siya ng masakit at binaliwala ko ang tiwala niya. Kapapangako ko lang na hindi ko siya huhusgahan anuman ang mangyari, pero bago pa man kami makalayo sa gulo, nabigo ko na agad siya. Tinakbo naming 3 ang ilog, Sir Jupiter. Tanda ko pa na sa kakahanap namin inabot na kami ng gabi, kaya pagdating namin sa ilog, buwan na lang ang tanging ilaw. Malinaw pa sa alaala ko ang ginhawang naramdaman ko nang makita namin si Ira, nakaupo sa gilid ng kumikislap na tubig. Tahimik lang siyang nakaupo roon, nakalublob ang mga paa sa malamig na tubig. Dahil sa liwanag ng buwan, lalo pang naging kapansin-pansin ang maputi niyang balat. Parang mas luminaw pa ang bawat detalye niya sa dilim. Huminto kami. Siguro 5 metro pa ang layo namin sa kanya noon, Sir Jupiter. Pero kahit ganun kalayo, ramdam niya agad ang presensya namin, kaya napalingon siya. Nung tumama sa akin ang tingin niya, nakita ko ang isang uri ng lungkot na parang sumuntok sa dibdib ko. Gusto ko siyang yakapin noon, humingi ng tawad sa lahat ng nasabi at nagawa ko. Naging sarado ang isip ko, naging tanga ako sa nangyayari sa akin.
Ilang beses niya akong sinubukang kumbinsihin na magpatingin sa albularyo pero pinili kong magmatigas. Kung alam ko lang, Sir Jupiter, sana napigilan ko pa ang lahat. Sana hindi sa nadamay. Ira, Huwag kang lalapit, Melord. Hindi kita gustong masaktan. hindi rin kita gustong saktan, Ira. Patawarin mo ako. Kung alam ko lang noong una pa ang problema sa akin, hindi ka na sana nadamay pa. Melord, ako ang kusang lumapit sa'yo para tulungan kang gamutin ng palihim. Hindi ko gustong sabihin sa'yo ang rason kasi alam kong hindi ka agad maniniwala. Hindi ko rin naman gustong guluhin pa ang isip mo. Patagal na kitang kilala. Alam ko kung gaano karaming pasanin ang tinitiis mo araw-araw. Pero hindi ko maintindihan, Ira. Bakit yung nagkakaganito ngayon? Ako dapat, di ba? Ako ang nagpalit ng anyo. Kaninang umaga, tandang-tanda ko na nag-iba ang itsura ko. Ano? Sandali. Sinasabi mo bang aswang ka rin, Melord? Aba, teka. Ikaw, Ruben. Lagi ka rin nagkikipagkita kay Ira. Hindi mo maitatanggi yun dahil naghanap na ang chismis. Kung hindi siya bayarang babae, ibig sabihin, aswang ka rin. Huminahon ka muna, Jacob. Paano ihinahon? Ako lang yata ang normal dito. Nagkita-kita pa kayo dito sa ilog na to. Balak niyo ba akong gawing hapunan? Kung aswang ako, kanina pa kita dilapa dahil kanina pa ako nagugutom. Yung sakit ko, Jacob, akala ko normal lang na sakit sa dugo. Pero kaninang umaga, bigla ako nahilo ulit. Nauhaw at parang gutom na gutom. Munti ko nang masaktan si Ira pero sinaksak niya ako. Yun ang rason kung bakit duguan ako nung makita mo ako kaninang umaga. Sinaksak ka niya. Nasaan ang sugat mo? Di ko alam kung anong nangyari. Basta pagising ko, bumalik sa dati ang itsura ko at nawala na rin yung sugat. Seryoso ka ba? Ayaw mong maniwala, walang pumipilit sa'yo. Ang mabuti pa, lumayo na kayo sa akin. Hindi kayo ligtas dito kasama ako. Pero Hindi ako aalis dito nang hindi mo sinasagot ang tanong ko, Ira. Bakit hinayaan mong mangyari sa'yo yan? Wala na tayong magagawa kahit sagutin ko yan, Ruben. Umalis na lang kayo. Hindi. Nakakagalit lang, Ira eh. Alam mong gusto kita. Pero di ba sabi mo, hindi mo ako pwedeng gustuin dahil mawawalang kakayahan mo makatulong sa mga katulad ko? Pero bakit ngayon nagkaganyan ka? Bakit nung si Melord, hindi mo siya tinanggihan? Hindi mo naiintindihan, Ruben. Hindi talaga. Dahil sa dinami-dami ng lalaki rito, dito ka pa talaga nagkagusto? Sa lalaking ito na hindi naman alam ang pagiging talisayon mo? Sa kanya ka pa nagkagusto? Sa lalaking alam mo sa simula pa lang ay maaaring magpahamak sa'yo. Ikaw na nga ang may sabi sa akin, Ruben. Hindi na didiktahan ng puso. Yan ang sagot mo sa akin nung sinabi kong pigilan mong gustuhin ako. So anong balak mong gawin ngayon? Ganito na lang? Wala sa pagiging malanding Ira na nakilala ng lahat? Magiging malanding aswang ka naman ngayon? Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Pwes ako meron. Hindi ako papayag na kung ano-anong kasinungalingan na sabihin nila sa'yo. Tama na, Ruben. Wala nang patutunguhan tong usapan na to. Umalis na kayo. sandali. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil gusto ko rin maranasan maging normal. Na mahalin at pagmahal. At hindi ko rin kayang pigilan ang sarili ko. Kaya nung nakita kitang bigla na lang naging anyong aswang, tinanggap ko na kasalanan ko ang lahat. At ako ang dapat ang gumawa ng paraan para mailigtas ka. Pero dahil sa pag-aalala mo kay Melord, ikaw naman ang naging ganyan. Hindi ako nagsisisi, Ruben. Kahit paulit-ulit pa ang mangyari, ito pa rin ang pipiliin kong desisyon. At least kahit papaano, naramdaman ko ang dati akala kong kailangan ko na lang kalimutan. Ang bagay na akala ko ay hindi ko na mararanasan kahit minsan. Pero, Ira, hindi ko gusto masaktan ka. Kaya parang awa mo na, huwag mo akong palayuin sa'yo. Hayaan mong sumama ako sa'yo. Isama mo na ako sa'yo. Tol, sandali. Nababaliw ka na ba? Noong nakilala kita ng lubusan, noon ko lang naranasang unahin ang sarili ko. Ira, pakiusap. Hayaan mo akong samahan ka. Parang awa mo na. Pipilitin kong gumawa ng paraan para mawala ang sumpa. Wala nang paraan pa, Melord. Ayaw ko mapahama ka lang dahil sa akin. Alam mong pakiramdam nito. Nawawalan ako ng kontrol kapag nauuna ang gutom. Kaya parang awa mo na rin, umalis na kayo. Hindi ako aalis. Pag nakita ka nila Mang Juan at ng mga tao sa baryo, sigurado akong sasaktan ka nila. Handa ako kahit ano pa ang mangyari. Melord, tama si Ira. Umalis na lang tayo. Sigurado naman ako kaya niyang labanan si Mang Juan. Hindi ako aalis dito. Huwag ka na maging sakit sa ulo, Melord. Tara na! Sinabi na ayaw ko nga eh. Bitiwan niyo ako, ano ba? Ira! Parehong hinawakan ni Ruben at Jacob ang dalawa kong balikat, Sir Jupiter.
Pagkatapos ay hinila nila ako palayo kay Ira na umiiyak habang nakatingin sa akin. Pero sa puntong yon wala na akong maramdaman kundi pagsisisi at pagkadesperado na maprotektahan siya. Kaya naman ginamit ko ang buong lakas ko para makawala kay Ruben at Jacob. Nang magawa kong makatakas, agad akong tumakbo palapit kay Ira at mahigpit siyang niyakap. Pero sa lakas ng puwersa namin natumba kami sa malalim na ilog. Saktong-sakto naman, Sir Jupiter, dahil sa puntong yon ay nagsisidatingan na rin ang mga tao sa baryo namin. Habang nasa ilalim kami ng tubig, mahigpit kong hawak si Ira sa balikat. Kita din niya ang mga taong may dalang sulong apoy at hinahanap kami mula kay Jacob at Ruben na agad kaming itinanggi. Sumenyas naman ako kay Ira na lumangoy palayo kasabay ng rumaragas ang tubig na siyang tumulong na rin sa amin para mas makarating kami sa malayong bahagi ng ilog na hindi na mapapansin ng mga tao. Sa pagitan ng mataas na talahiban, umahon kami ng ilog ni Ira at kitang-kita ko pa nga po, Sir Jupiter, noon ang mga galit na tao sa pagitan ng mga damo na pinagtataguan namin. Pero hindi naman ako nagaksaya ng oras at agad kaming tumakbo palayo ni Ira para takasan ang mga tao. Nang makarating kami sa gitna ng gubat, pareho kaming hingal na hingal at basang-basa rin ang buong katawan at nilalamig. Dito tayo, Ira. Gagawa ako ng apoy para hindi tayo masyadong lamigin. Hindi ka na dapat sumama pa sa akin, Melord. Hindi kita hahayaang basta sumuko na lang sa mga taong yun, Ira. Ano bang alam mo sa plano ko, ha, Melord? Wala akong alam. Pero kilala na kita, Ira. Kabaliktaran ng laman ng chismis sa'yo ay mabuti kang tao. Alam kong hindi mo hahayaang magkaroon ka pa ng susunod na biktima, Ira. Alam ko na kaya mong isugal ang buhay mo para sa kaligtasan ng nakararami. Kahit ni isa sa mga taong yun ay wala namang pakialam sa'yo eh. Alam mo pala na hindi ko gusto ang makasakit, Melord. Pero bakit sumama ka pa ngayon? Gusto mo ba talagang pahirapan pa ako ng gusto? Melord, hindi ko kakayanin kapag nagising na lang akong wala ka na at kasalanan ko. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Hindi mangyayari yan, Ira. Gagawa ako ng paraan. Kakayanin natin to. Anong paraan? Ako na isang talisayo na wala na ako maisip ang ibang paraan para matapos ang sumpa. Ikaw ba kaya? Ikaw na hindi naniniwala sa mga aswang? Pero hindi ko rin kayang bastang sumuko na lang, Ira. Hayaan mo naman ako manatili sa tabi mo. Kung handa kang mamatay para sa kapakanan ng ibang tao, handa rin akong mamatay para masiguro ko lang na hindi ka nila masasaktan. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Melord. Hindi na lang ako talisayon ngayon. Isa akong aswang. Kumakain ako ng laman ng tao na uuhaw sa dugo. Pakinggan mo naman ako. Wala akong pakialam kung ano ka pa, Ira. Hindi kita iiwanan dito. Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo? Dahil mahal kita, Ira. Ililigtas mo nga ako, di ba? Nagsakripisyo ka para sa akin. Dapat maintindihan mo rin kung anong nararamdaman ko ngayon. Hindi eh. Mali ito. Pag napahamak ka, mawawalan lang ng silbi lahat ng pinaghirapan ko. Hindi ako mapapahamak. Hindi ka nakakasiguro dyan, Melord. Alam kong hindi mo ako sasaktan. At pag dumating tayo sa puntong yun, ipapaalala ko sa'yo na ako ito. At alam kong babalik ka sa akin. Kaya please lang, habang may oras pa tayo para tumakas, tara na. Mas mabuti kung umalis na tayo sa baryong ito. Hindi ko hinayaang mag-isa si Ira ng gabing yun, Sir Jupiter. Alam ko naman kasing binabalak niyang magpahuli sa mga tao at sumuko na lang. Para sa akin, hindi naman niya ginusto ang nangyari sa kanya. Wala rin namang mabuting ginawa sa kanya ang mga tao para pagbuwisan niya ng buhay. Alam kong napakamakasarili na pakinggan pero sa puntong yon, alam ko sa sarili kong hindi ko siya hahayaang masaktan ng kahit sino. Pero kahit na alam kong hindi magiging madali ang sitwasyon namin, hindi ko pa rin mapigilang hindi magulat nang biglang paglingon sa akin ni Ira ay kumakalat ng muli ang itim na litid sa katawan nito. Umiiyak siya noon, Sir Jupiter. Umiiling at parang gusto na niyang sukuan ang sarili. Ako naman ay mariing napalunok. Huminga ng malalim at inihanda ang sarili ko sa susunod niyang kilos. Sa una, sinubukan ko siyang kausapin pero parang hindi na yon nakakarating sa pandinig niya, Sir Jupiter. Hinahabol na niya ang kanyang paghinga. Hawak ang lalamunan habang nakahinto ang kamay sa ere na sinasabi sa akin na huwag akong lalapit sa kanya. Unti-unting nagbago na rin ang kanyang mga binti at kamay.
Humaba ang mga kuko nito at nagkaroon din siya ng matutulis na pangil. Pilit ko namang itinago ang takot sa aking dibdib noon, Sir Jupiter. Humarap ako sa kanya ng matapang pagkatapos ay lakas loob siyang sinalubong ng akmang susunggaban na niya ako. Sa talas ng mga kuko niya, kahit nakailag ako, dumaplis pa rin ang kanyang kalmot sa aking tiyan na agad kong ikinadaing sa sakit. Malakas akong humiyaw sa sakit at parang nawala sa focus ng mga sandaling yun. Mabuti na lang, Sir Jupiter, biglang may humila sa akin mula sa likod. Nang lingunin ko naman kung sino yun, kita ko ang hinihingal na si Kuya Chris. May hawak itong bote ng holy water sa kabilang kamay. Tumatakbo siya habang hila ako papalayo kay Ira. Hindi ko naman noon alam kung paano ako kakalas sa kanya dahil masyadong mahigpit ang kapit niya sa akin. Isama pa ang panghihina ng katawan ko. Dito ka muna, Melord. Sandali, anong gagawin mo? May pinadalang binitadong tubig sa akin si Ruben. Magagamit daw ito para mapigilan kahit saglit lang ang gutom ni Ira. Paano mo nalamang nandito kami? Hindi ko alam. Naghiwa-hiwalay lang kami nila Ruben para hanapin kayo. Pero kanina bigla kitang narinig na sumisigaw. Kaya sinundan kong boses mo. Sandali, kuya. Pakiusap, huwag mong sasaktan si Ira. Maawa ka sa kanya. Huwag kang mag-alala. Alam ko lang tungkol sa nangyari. Hindi ko siya sasaktan. Pigil ang hininga, sinundan ko noon ng tingin si Kuya Chris. Sakto namang dumating din sila Jacob at Ruben na agad tumakbo papunta sa pwesto ni Ira na noon ay kaharap na ni Kuya Chris. Si Ate Angela naman ay nakatayo sa aking gilid, nakatingin sa halimaw na anyo ni Ira at mukhang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa takot ko namang mapahamak sa hinila ko siya sa aking tabi. Mula sa malayo kita ko ang pagtutulong-tulong ng tatlo para ihagis ang bilitadong tubig kay Ira. Sa una ay nagwawala pa nga ito, Sir Jupiter, pero kalaunan unti-unting bumalik siya sa dati niyang anyo. Bumagsak sa lupa at hingal na hingal. Agad din na tumama ang paningin niya sa akin at kahit nanghihina, tinabig niya ang kamay ni Ruben at Jacob na umaalalay sa kanya. Halos lakad takbo ang ginawa niya noon hanggang sa makarating sa akin. Sa puntong yun, hinahabol ko na ang hininga ko sa dami ng dugong nawala sa akin. Tuloy-tuloy kasi ang paglabas ng dugo sa tiyan ko noon, Sir Jupiter. Kaya naman nang makalapit si Ira, agad kong kinuha ang kamay niya at inilagay sa pisngi ko. Kitang-kita ko noon kung paano siya umiyak. Humihingi ng tawad at nakikiusap na huwag akong bibitaw. Kaya naman ginawa ko ang lahat para tulungan ang sarili, Sir Jupiter. Inalalayan ako ni Jacob at Kuya Chris papunta sa itinuturong kubo ni Ruben. Hindi naman yun kalayuan sa amin, kaya kaagad kaming nakarating doon. Agad akong hinubaran ng pangitaas ni Ira para tingnan ang aking sugat. Sa pagkakahiga ko, kita ko naman noon si Ate Angela na tahimik at tulalang nakatingin sa akin mula sa gilid ng kubo. Alam kong kitang-kita niya noon ang pagbulwak ng dugo sa sugatang tiyan ko, lalo na tuwing susubukan kong huminga. Eto, may tela dito. Akin na. Tulungan niyo akong iangat si Melord. Kailangan ko matalian ang sugat niya. Ako nang bahala. Dahan-dahan, masasaktan si Melord. Angela, huwag ka mag-alala. Hindi natin siya pababayaan. Patay tayo nito. May nakikita ako mga sulunang apoy mula sa malayo, oh. Paniguradong sinamangwan yan. Baka maabutan nila tayo dito. Akin na, tutulong na ako, Ira. Kailangan natin makalis dito. Alam ni Mang Juan ang lumang kubo na to. Kaya paniguradong pupunta nila tayo. Nandito na sila! Susunugin nila ang halimaw! Kuya Chris, mauna na kayo ni Ate Angela. Please, ilayo mo na siya dito. Pero... Sige na, Chris. Kami ng bahala kay Melord. Ilayo mo na si Angela. Oo, sige, Angela. Halika na. Mauna na tayo. Pero paano si Melord? Hindi ako aalis na hindi kasamang kapatid ko. Baka saktan din siya ni Mang Juan. Ate, wag mo akong alalahanin. Ayos lang ako. Sige na, mauna na kayo. Sumama ka na kay Kuya Chris. Tara na, Angela. Susunod din sila sa atin. Sige, pero susunod ka, Melord, ha? Pangako mo yan. Oo, ate. Pangako. Agad na hinila ni Kuya Chris si ate noon, Sir Jupiter. Si Ruben at Jacob naman ay pinagtulungan akong alalayan para makalabas sa kagubatan. Pero masyadong mahina ang katawan ko noon. Hindi pa man lang kami nakakalabas ng kubo, biglang dumating ang mga tao. Isa na doon si Mang Juan na nangunguna sa paglapit sa amin. Kahit nangihina, agad kong itinago sa likuran ko si Ira at ganun din naman ang ginawa nila Ruben at Jacob.
Para bang nakaikot kami sa kanya at handa siyang protektahan anuman ang mangyari. Ang mga kasamahan naman ni Mang Juan ay pumalibot din sa amin. May hawak silang mga kahoy na may tela ang dulo at sinindihan ng apoy. Base sa mga mukha nila noon, Sir Jupiter, ramdam kong desidido silang saktan si Ira. At alam ko rin na kahit anong gawin naming pangungumbinsi sa kanila, hindi sila basta-bastang makukumbinsi. Lord, ipaubayan niyo sa amin, Sarah! Baka masaktan lang niya kayo! Mang Juan, hindi nyo ho alam ang totoong nangyari. Wala akong kasalanan si Ira. Diyos ko naman! Maglolokohan pa ba tayo dito? Kitang-kita naman kung anong klaseng nilalang ang pinagtatanggol ninyo! Wala ho kami masamang intensyon sa kahit sino sa inyo, Mang Juan. Kung paalisin nyo kami ngayon, hindi na ho kami babalik sa paring to kahit kailan. Pangako ho yan! At sa ibang bayan naman kayo mag-aasik ng lagim, ganun ba? Mga iho, huwag na ninyong sayangin ang mga buhay ninyo para ipagtanggol ang aswang na yan. Hindi niyo naman alam ang buong kwento. Sanay lang naman kayo bumase sa mga chismis. Hindi chismis ang katotohanan ng wala ng buhay si Maring Sam ngayon dahil sa babae yan. Sino ba naman ang mabuting anak na kayang patayin ang sarili niyang ina? Talaga bang nagbubulag-bulagan kayo at hindi niyo makita ang katotohanan yon? Kung may bulag dito, Mang Juan, kayong lahat yon, hindi kami! Ano ka ba? Ang akala nyo sa tao lagi, isang kwento pwede ninyong pagpasapasahan para lang sa katuwaan ninyo. Kahit dati pa, wala man lang kayong nagawang matino sa lugar na ito, kundi ang manguna sa pagpapakalat ng mga kasinungalingan. Kung iisipin, dapat kayo nga sisihin eh. Kung hindi dahil sa mga katulad mo, hindi magiging miserable ang buhay ni Ira. Huwag mo akong sisigawan, Melon! Napakawalang modo mo naman! Tama na! Tama na ho! Hindi ko naman gustong manakit. Ang gusto ko lang ay makatulong. Ano namang tulong naman ang pinagsasabi mo, Abe? Kayong lahat ng nandito, wala kayong kalam-alam na minsan ay naging halimaw ang mga anak, kapatid at asawa ninyo. Minsan na sila nagtago at nagtiis kasi alam nilang huhusgahan niyo lang sila. Kung hindi ako lumapit para tulungan ang mga lalaking tinamaan ng sumpa ng pagiging aswang sa baraw nito, palagay niyo ba, buhay pa kayong lahat ngayon? At sino naman ang maniniwala sa mga kwento mo yan, ha? Kami! Naniniwala kami! At alam kong marami sa inyo ang alam ang totoong pagkatao ni Ira na hindi naman siya talaga malandi. Ang rason kung bakit may iba't ibang lalaki siyang kasama ay dahil halos pare-parehas ang naging sumpa sa mga lalaki sa bayang ito. Isa siyang talisayon! Manggagamot ng mga taong isinumpa ng aswang. At kung kahit katiting ay may natitira pang konsensya sa inyo, hindi ninyo sasaktan ang taong sumalo ng lahat ng sumpang matagal na sanang umubos sa mga tao sa lugar na ito. Sinungaling! Gagawa pa talaga kayo ng kwento, ha? Akala nyo ba mauuto nyo kami dyan? Hindi! Hano't ibinababa ninyo ang mga dala ninyong apoy, ha? Aba, nababaliw na ba kayo? Mang Juan, totoo ho ang sinasabi namin. Paswerte ho kayo dahil wala kayong sumpa. Dahil kung meron, ako mismo ang pipigil kay Ira na tulungan at gamutin kayo. Napalunok at natahimik bigla si Mang Juan. Sandaling hindi niya alam kung uurong ba o magsasalita pa. Kita kasi niya ang pagbaba ng mga sulong apoy ng halos kalahati sa mga taong kasama niya. Pero nang akala ko'y tuluyan na silang susuko, galit at malakas na sumigaw si Mang Juan at walang sabi sa aming sumugod sa amin na agad sinundan ng ilang taong naniniwala sa kanya. Sa isang iglap biglang nagkagulo ang lahat. Ang mga taong pumanig kasi noon sa amin ay biglang humarang sa grupo nila Mang Juan at handa kaming protektahan. Ginamit naman namin ang pagkakataon na yon para tuluyang makaalis. Hawak ko si Ira noon habang pinipilit ko ang sariling makatakbo. Kasunod naman namin si Ruben at Jacob na kapwa nakaalalay sa mga pwedeng sumunod sa amin. Pero sa kalagitnaan ng aming pagtakbo, biglang bumagsak si Ira. Hawak nito ang lieg, hinihingal at mariing nakapikit. Dadaluhan ko sana siya nang bigla kaming tumalsik palayo dahil sa malakas na puwersang nagtulak sa amin na biglang nagbagong anyo si Ira. Bumalik ito sa anyong halimaw at wala na muli sa sarili. Gutom at galit na nakatitig sa akin noon, Sir Jupiter. Nang umarangkada siya para sakmalin ako ay nagawa ko namang makagulong palayo sa kanya. Si Jacob at Ruben naman ay bumangon din mula sa pagkakahiga sa lupa. Sunod silang inatake ng aswang pero nagawa rin nilang makaiwas. Natay, wala tayong binditadong tubig dito. Dala ni Chris at Angela ang lahat. Ira! Ira, kami ito! Huwag mo kaming sasaktan! Hindi mo ito gusto! Melord,
Hindi ka na niya naririnig. Kailangan na natin magagawa ng paraan. Hindi. Pakikinggan niya ako. Ira! Melord, nababaliw ka na ba? Wala na nga siya sa sarili niya, oh. Gutom na lang ang nasa isip ni Ira ngayon. Wala akong pakialam! Ira! Tumingin sa akin. Nandito ako. Melord, sana alam mo ginagawa mo. Wala na siyang kontrol. Ira, alam kong nandyan ka pa. Pakinggan mong boses ko, please. Sundan mo ang boses ko. Hindi ikaw ito, Ira. Bumalik ka na sa akin. Ako ito, si Melord. Ira, pakinggan mo ako. Bumalik ka na sa akin. Alam kong marami akong mga nagawang mali sa'yo, pero hindi ko kaya na wala ka. Mabuti kang tao. Hindi mo kami sasaktan. Naniniwala ako sa'yo. Parang awa mo na. Umalik ka na. At pangako ko sa'yo, hindi ko nahahayaang saktan ka pa ng iba. Pangako yan, Ira. Bumalik ka na sa akin. Halos wala na akong pag-asa noon, Sir Jupiter. Alam kong gutom na siya at himala na lang ang marinig pa niya ako. Pero mabait ang Diyos dahil biglang nawala ang mapulang mata ng aswang. Biglang naging itim ito, saglit na umiingit na parabang umiiyak. Umurong sa amin palayo. Ako naman ay humakbang papalapit. Itinaas ko noon ang aking kamay para abutin siya. Nang tumama ang dulo ng daliri ko sa mabalahibo niyang katawan, pumikit naman ito at ikinuskos ang kanyang balat palalo sa akin. Doon din biglang bumalik ang katawang tao ni Ira. Bumagsak sa bisig ko na agad ko namang nasalo. Pero hinang-hina siya noon, Sir Jupiter. Hindi ko na rin alam noon kung nawala ba ang sumpa o napigilan lang niya ang sarili. Basta ang alam ko, mahigpit ko siyang hinawakan sa kamay, hinalikan sa noo at nagdasal sa Diyos ng paulit-ulit. Yun na yata ang unang pagkakataon na tumawag ako sa Diyos nang walang bahid ng panunumbat, tampo o kahit anong pagmamataas. Tinawag ko siya para humingi ng tulong, para makiusap na kaawaan si Ira, dahil alam kong ang pagliligtas niya sa babaeng mahal ko ay magiging biyaya rin para sa akin. At doon tuluyang nawalan ng malay si Ira, Sir Jupiter. Lumipas ang ilang araw pero hindi pa rin siya nagigising. Nakahiga siya noon sa kama ko, sa kwartong pinagmulan ng lahat. Tahimik akong nakaupo sa tabi niya. Dahan-dahang hinihimas ang kanyang buhok. Di pa rin ba siya gumigising? Hindi. Pero sabi ng kapitbahay naming nurse, wala naman daw kailangang ipag-alala. Mukhang pagod lang daw ang katawan niya. Yung albularyo na dinala ni Kuya Chris dito kahapon. Wala rin daw kailangang alalahanin. Ang sabi niya, epekto daw ito ng sobrang pagtitiis ni Ira ng gutom. Kaya bumigay ang katawan niya. Ay, o nga pala, may pinadala sa akin yung ama ni Ruben. Pinabibigay daw sa iyo ito ni Ruben. Anong laman nitong box? Di ko alam eh, di ko naman binuksan. Ang weird nga eh, kasi ilang araw ko nang hindi nakikita si Ruben. Nung tinanong ko naman yung tatay niya, hindi naman sumagot. Ano to? Bakit may lamang kutsilyo itong box? Ha? Aba, hindi ko alam. Inabot lang naman sa akin niya kanina eh. Melord, Ira, Diyos ko, salamat naman at gising ka na. anong nangyari? Tapos ng lahat, Ira. Wala nang sumpa sa'yo. Kailangan mo na lang magpahinga at magiging okay na rin ang lahat. Sandali, paano nangyari yun? Paano nawala sa akin ang sumpa? Baka dahil nagmamahalan kayo ni Melord ng gusto. Kaya nung tinawag ka niya at bumalik ka sa pagiging tao, wala rin yung sumpa sa'yo. Hindi, may mali. Imposibleng mawala ng tuluyan ang sumpa sa akin. Ibig mo bang sabihin, nasa iyo pa rin ang sumpa? Wala na ako nararamdamang nasa akin pang sumpa. Pero hindi ito mawawala sa akin, nagganon-ganon na lang. Di ba ganun yung mga sa palabas? Nililigtas ang bida dahil sa true love. Malay nyo, ganun din yun sa inyo. Melord, traidor sa isang talisayo ng pag-ibig. Hindi ito gamot na magpapagaling sa akin, kaya imposible talaga. Sandali, mukhang alam ko na kung bakit pinadala ni Ruben ang kutsilyong ito. Punyal ko yan, Melord. Yan ang ginamit ko noon nung kinuha ko ang sumpa sa'yo. Paano nasa kay Ruben yan? Hindi ko rin alam. Biglang bumangon si Ira, humarap sa salamin at parang may hinahanap sa katawan niya. Pero ako na mismo ang lumapit at hinawakan ang kaliwang palad niya. Malungkot na pinisil ko yon saglit bago ibinuka ang kamay niya.
Doon kitang-kita namin, Sir Jupiter, ang peklat na sugat. Ang tanging ebidensyang nagsasabi sa amin kung paano nawala ang sumpa at kung bakit nawawala si Ruben ng mga oras na yon. Agad na umiyak si Ira at mahigpit ko naman siyang niyakap. Sa puntong yon, hindi ko rin mapigilang hindi mapaluha, Sir Jupiter. Alam kong may gusto si Ruben kay Ira, pero hindi ko akalaing isasakripiso niya ang sarili para tuluyang makalaya si Ira. Kaya naman sama-sama kaming pumunta sa ilog dahil sa loob ng box may nakatuping sulat doon si Ruben para sa akin. Melord, sa'yo ko ibibigay ang sulat na to dahil alam kong kagaya ko ay gagawin mo rin ang lahat para protektahan si Ira. Katulad mo, hindi ko rin siya kilala noon. Nakabase lang ako sa mga naririnig ko sa paligid. Pero nang makilala ko siya, doon ko nakita ang kabutihan ng loob niya. Halos nakilala ko na yata lahat ng babae sa lugar natin. At masasabi kong wala siyang katulad. Kaya naman nung nalaman kong natutulog si Ira sa bahay mo at hindi mo alam ang rason, alam ko na noon pa lang na ibang pagtingin niya sa'yo. Kaya, palihim, inaral ko ang pagiging talisayon. Lalo na ang dasal para agawin ang sumpa sa isang tao. Ngayon ligtas na si Ira, pwede na siyang mabuhay ng normal. At bilang kabayaran sa sakripisyo ko, sana alagaan mo siya habang buhay. Hindi ko akalain na isasakripisyo ni Ruben ang sarili niya. Kung ako ang nasa posisyon ni Ruben, kaya ko rin gawin yon para sa babaeng mahal ko. Maswerte si Ira. Madami nagmamahal sa kanya. At isa na rin si Melord. Kaya gusto kong hindi na maging pabigat. Gusto kong mabuhay na rin ng maayos si Melord. Ano ka ba, Angela? Hindi ka naman pabigat kay Melord, no? Ni minsan, hindi ko narinig na nagre-reklamo siya dahil sa'yo. Alam ko. Pero alam ko rin na pagod na siya. Basta sa abot ng makakaya natin, tulungan natin silang malampasan lahat ng ito ngayon. Rinig ko ang usapan nilang tatlo noon, Sir Jupiter. Nakatayo sila sa harap ng ilog habang ako naman ay dapat lalapit sana. Pero mas pinili kong bumalik sa ilalim ng malaking puno kung saan tahimik na nakaupo si Ira. Yakap niya ang tuhod niya habang malayo ang tingin at parang wala na sa kasalukuyan ang isip niya. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko noon, Sir Jupiter. Kita kong hindi niya matanggap ang ginawa ni Ruben. Kilala ko si Ira. Mas pipiliin niyang siya ang masaktan kaysa makakita ng ibang pinapahamak dahil sa kanya. Lalo tuloy akong nalugmok sa sarili. Pakiramdam ko noon baka mas tama kung si Ruben ang kasama niya sa buhay. Si Ruben, alam niya ang ginagawa niya. May tapang at direksyon. Samantalang ako para bang laging kumakapa sa dilim sa tuwing may dumarating na problema. Kahit gaano ako katatag na lumaban, nauuwi pa rin ako sa puntong naliligaw ako kung paano muling tatayo. Ramdam ko ang kainahan ko at iniisip kong hindi ako karapat-dapat para kay Ira. Pero mahal ko siya, Sir Jupiter. At sa pagmamahal na yon, handa akong matuto at magbago para sa kanya. Ngayon, 50 taong gulang na ako. Kasal na kami ni Ira. May 3 kaming anak at simple ang pamumuhay. Pero nandyan pa rin ang konsensya sa nangyari kay Ruben. Sa kabila noon, yun din ang nagtulak sa akin para maging mabuting asawa at ama. Dahil sa lahat ng pinagdaanan, napakarami kong natutunan. Isa na roon ang palaging kumapit sa Diyos dahil kahit anong unos ang dumating, sa hirap man o ginhawa, siya ang hindi bumibitaw sa atin. Tulad ng kung paano natin hindi sinusuko ang mga mahal natin, hindi rin niya tayo sinusukuan kahit gaano pa ang panunumbat natin sa Kanya. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Salamat sa pakikinig.